Magandang araw sa ating mga OFW, especially sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas. So for today's video mga kabayan ay i-update po natin ang bagong e-travel ngayong 2024. So nagbago na po ang registration ng e-travel mga kabayan. So ngayon po ay ating ituro kung paano magpa-register or mag-register dito sa bagong e-travel. So unang-una mga kabayan ay puntahan po natin or i-open natin yung ating Google or Chrome and then search e-travel or e-travel registration. So ayan, ito po yung unang lumabas mga kabayan, e-travel. So Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. So click po natin to mga kabayan. So ito na po ang kanilang website, e-travel. So makita po natin ang kanilang bagong website, Philippine Travel Information System. So enter your email address. So kailangan po nating i-enter mga kabayan yung ating email address. Okay. Again, enter your email address. Kailangan po tama and active ang inyong ilagay na email address. And then click continue mga kabayan. So the next, enter one-time password. So mag-email po natin or mag-email po sa ating email yung e-travel or yung taga e-travel. So tingnan po natin sa ating email address mga kabayan kung nag-send na po ba si e-travel ng OTP. So ayan, nag-send na po yung e-travel ng ating OTP. So ayan po. Ito po ay ating i-type lang or i-copy. Ayan. Copy. At i-enter po natin dito sa OTP. Ayan po. And then click continue mga kabayan. So the next step, okay, create your password. So the password must be at least 8 characters. The password must contain at least 1 uppercase and 1 lowercase letter. So for example po mga kabayan ay capital letter yung una. Tapos number. Ayan po. And then confirm password. And then click continue mga kabayan. Okay. So nandito na po tayo mga kabayan sa first step, out of 3. So onboarding personal information. So personal information, kailangan lang po nating mag-take ng selfie or mag-upload ng ating photo. Okay, so click take a photo kung gusto niyo mag-selfie or itong nasa itaas, ayan, local files. And hanapin natin yung ating picture na ating i-upload. So ayan mga kabayan. Ayan, yan po yung aking in-upload mga kabayan. Next, piliin natin itong Philippine passport holder. And then first name, yung ating pangalan. And then next, middle name. Kung wala po kayong middle name ay skip lang ninyo po mga kabayan. So next, last name. And then next, suffix kung may suffix kayo. Junior, senior, the third. Kung wala po, ay skip lang po natin yan mga kabayan. So next, sex. Kung kayo ay male or female. Ayan. Required po yan. Male or female. And the next, birth date. Kung ano po ang iyong birthday. And then mobile number. So dito po sa mobile number mga kabayan ay number po sa Pilipinas. So +63 po. And then citizenship.
Siyempre tayo ay mga Filipino or Philippines or Filipino. Ayan po. Sa ating citizenship. So next, country of birth. Siyempre sa Pilipinas po ko pinanganak mga kabayan. And then passport number. Kailangan po ilagay natin yung ating passport number. Again, sa passport number ay ilagay po natin yung tama na passport number mga kabayan. And then next, occupation. Kung ano po ang inyong trabaho dito sa ibang bansa. Okay. So, meron po dyan, unemployed or worker, laborer, student, seaman. Ayan. Housewife, domestic helper, airline crew, agriculture. So, ilagay ko po dyan mga kabayan ay worker. And then, are you an overseas Filipino worker or OFW? Yes. Lagay ko po dyan mga kabayan is yes. Dahil ako po ay isang OFW. Yes. And then, on the next, OFW classification. Ako po ay land-based dahil hindi po ako seaman. So, type lang po natin or i-click natin yung land-based. And then, click next mga kabayan. So, again, click next. So, step 2 out of 3. So, onboarding permanent country of residence. So, permanent country of residence. So, Pilipinas po sa akin, Philippines. So, state or province. Ako po ay province ng Bohol. And then, city or municipality. Siyempre, yung ating city or yung ating municipality. Or yung ating lungsod. Barangay. Pilan po yung ating barangay. And then house number or building or street. Lagay ko po dyan is purok 1. And then address line 2. Ito po ay optional. So kung wala pong address line 2 ay skip lang po natin yan mga kabayan. So click next. So dito na po tayo sa step 3 out of 3. So ayan po yung ating information, onboarding summary. So andyan po. Check nyo po yan mga kabayan kung ito po ay tama or mayroon pong mali. Saka po natin i-edit. So ayan, andyan po yung ating Philippine passport holder, email address, pangalan, buong detalye ng ating pagkatao. Charot. So, birth date, country of birth, citizenship. Okay. So, FW, land base, andyan po yung ating permanent country of residence. Okay. So, kapag okay na po mga kabayan or tama na po lahat mga kabayan ay click submit. Ayan. So, yes, tayo po ay successful sa pag-rehistro dito sa e-travel mga kabayan. So ito na po yung ating account dito sa e-travel mga kabayan. No? Nandiyan po yung ating picture, yung ating buong pangalan, yung ating passport number. Ayan po, welcome yung ating pangalan. So ito po yung ating home at yung ating profile. Nandiyan po yung ating profile. Ito po yung ating information. Ayan po. So ang tanong naman ng ating mga OFW ay kung paano kumuha ng QR code, no? Kapag tayo ay pauwi na, no? So ng ating bansang Pilipinas or yung pabalik sa ibang bansa. Okay, again po, 3 days po bago yung ating mga flights ay dapat na po nating magparehistro or mag-register dito sa e-travel or kailangan na po nating kumuha ng QR code. So bali, wala pa po tayong QR code mga kabayan. So ganito po ang proseso kung paano kumuha ng QR code. So next, new travel declaration. So click po natin ito mga kabayan. So ayan, announcement. You may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. So malinaw po mga kabayan na 72 hours po bago yung ating mga flights ay dapat na po tayong mag-rehistro dito, no? At kumuha ng QR code. So the first step ay click na yung arrival entering the Philippines. Again, sa mga pauwi ng Pilipinas ay click arrival
entering the Philippines. So kung kayo po ay pabalik sa ibang bansa, ay click departure leaving the Philippines. Click po natin dito ay arrival entering the Philippines, mga kabayan. Nila ko po ay pauwi ng bansang Pilipinas. So click continue. So bale, step 3 po, hanggang step 3 po ang ating dapat i-fill up dito, mga kabayan. So na new travel declaration. So step 1, travel details. So Philippine arrival via air. So purpose of travel. So first step, purpose of travel. Ayan po, no. Ako po ay returning resident. Again, sa purpose of travel ko po ay returning resident. Dahil ako po ay uuwi ng Pilipinas. Okay? Next, traveler type. Ako po ay aircraft passenger. Ako po ay pasahero ng eroplano. Okay? Again, aircraft passenger. So next, country of origin. Saan pong bansa kayo galing, mga kabayan? So ako po ay galing sa bansang Saudi Arabia. Okay? Kung kayo po ay galing sa Kuwait, Dubai, or Qatar, so ilagay nyo po dyan, mga kabayan. Hanapin nyo po. Ako po ay galing sa bansang Saudi Arabia. Hanapin ko po ang bansang Saudi Arabia. Ayan po, nandiyan po. Okay. So next, destination upon arrival in the Philippines. So kung kayo po ay uuwi ng bahay, ay residence. Kung kayo po ay magstay ng hotel or resort, so click hotel and resort. Or mag-transit, or click transit. Ako po ay uuwi ng aming probinsya, ay residence. So click next, click the box, same as permanent country of residence. Ayan po. So next na po tayo, flight information. Dito po ilagay po natin yung information ng ating flight pauwi ng Pilipinas. Date of arrival. Okay. Pizza po ng ating pagdating sa Pilipinas. Again, pizza po ng ating pagdating sa Pilipinas. So ngayon po ay 11. So ako po ay darating sa 14, February 14. Okay. So name of airline, ano po ang pangalan ng inyong airline or ng aking airline? Hanapin niyo po or hanapin ko po yung aking eroplano. So ako po ay Etihad Airways or Airlines. Ayan, Etihad Airlines. So flight number, lagay ko po dito yung flight number ng aking sasakyan na airlines, Etihad Airlines. So flight EY424. Okay. So automatic na po ang airport of arrival. So Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. So dito po seat or bid number, ito po ay optional, mga kabayan. Okay, so click next. Okay. So step 2 out of 3, health declaration. So countries work visited and tested in the last 30 days. Ito po ay optional. Okay. So next, have you had any history of exposure to a person who is sick? So kung kayo po ay naka-experience, no, na nakasalimuha ng mga taong may sakit, so click po no. And then next, have you been sick in the past 30 days? So kayo po ay nagkasakit sa nakalipas na 30 araw. So kung hindi po, click no. Again. So next, click next. So yan po, ito po yung step 3 out of 3, new travel declaration, summary. Yan po yung ating personal information at permanent country of residence. And dito po sa travel details, Philippine arrival via air, andyan po. So tayo po ay returning resident, aircraft passenger, ayan po. At tayo po ay galing sa Saudi Arabia. And the next, flight information, andyan po yung ating flight, yung ating airlines. And the last is health declaration. So yan po yung ating mga detalye, mga kabayan. So pagkatapos po niya, kapag tama po lahat yung ating nilagay dyan or in-input na mga data, ay click submit, mga kabayan. Okay, again, click submit. So ayan, congratulations, tayo po ay successful sa pagkuha ng ating QR code. So ito na po yung ating QR code, mga kabayan. Okay, nandyan po yung ating pangalan at nandyan po yung details, no, ng ating
biyahe pauwing Pilipinas. Okay? So, check po natin yung ating email at nag-send po si e-travel sa atin. Ayan po, registration complete. Ayan po yung ating QR code. Tayo po ay successful mga kabayan sa pag-rehistro dito sa bagong e-travel ngayong 2024. Okay. And hanggang dito na lang po mga kabayan. Sana po ay nakatulong itong ating video ngayong araw bilang guide sa ating mga OFW na pauwing Pilipinas. And sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas, ingat and God bless yung lahat mga kabayan. Thank you.